Okay, so this is the first ng training ko for today for QuickBooks tayo. So, meron tayong sample company. So, ito, sorry. So, sample company ito ng sa test drive kasi meron QuickBooks. Meron kayong option na to do test drive sa QuickBooks. So, QuickBooks ginagamit to usually for US company. So, for example, mag-freelance kayo for for bookkeeper or accountant. So, usually, ito yung ginagamit for US companies, Canada, UK, meron din. So first, ang turo ko muna is for bank coding. So, ito yung basic niya sa QuickBooks. Meron kayo bank bank feeds or bank coding. Kasi, ayan yung pinaka-basic niya or dito sa QuickBooks. So, ano ba yung bank coding? So, makita mo dito sa QuickBooks, mayroong iba-ibang module yan. So, mayroon dito for magawa ka ng expense, bill, sales, payroll, inventory, sales tax, yan. And meron mga reports din dito. So, basic reports, profit and loss, balance sheet yan. Financial planning, yung mga budget and forecasting. Meron din siya, budget siya, cash flow. So, dito tayo sa, pag nag-bank fix kayo, dito kayo sa bank transaction. So, eto, for 5 minutes ko lang siya, 5 minutes lang ko lang siya i-record. Then, after, continue na lang natin susunod. So, punta kayo sa bank transaction para mag-bank coding. So, ito na siya. Punta na kayo dito. So, makita nyo ganito yung bank feeds. Sa bank transaction. So, makita nyo yung mga banks ng client. And, so, sample company lang siya. So, meron siyang checking, saving, MasterCard, yung credit card ng client. And then, makikita mo ito yung mga transaction niya. So, paano ba mag-bank coding dito sa QuickBooks? So, ito, makita mo yung date, description, pay, category, spent, received. So, spent is yung mga expenses received. Either, deposit or margin transfer. Whether it's spent transfer or mga expenses, payments, yeah. So, siguro ang niya is, so, depende yung sa client kung ano yung mga transaction, kung paano siya categorize. So, makikita mo dito ang categorized income kasi naka-under receive siya and uncategorized expense kasi naka-spend. And makikita nyo may mga 1 month so bakit may mga ganun. Kasi possible is receive. Possible yung invoice netong 868 is input na siya sa QuickBooks. So, paano yun? Paano kung nasabi? Ba yan? May ubos na yun. So, kung pupunta kayo ng ibang tab for sales, so, punta kayo for invoice, and then pag sinek nyo tong receive, or if, so, mag-create tayo ng isang tab, para ma-search natin kung 868.8. So, meron siyang match found deposit. Ayan. Nag-create ng deposit, receive payments, yung client. For example, yung client, or yung bookkeeper yung nagawa. Kasi ito nga, sample company lang siya. So, gawin na natin siguro, kasi mag 5 minutes, na gawin natin one transaction itong kung paano siya. So, 868. So, mag-search ka dito, 868.15. So, makikita mo, meron siyang deposit noong April 20, 2026.
Research mo yan kung ano yan. So, dito, naka-receive ka ng 868.15 dito sa mga client na to. So, pag i-open mo tong isa-isa niya, at siguro ang ginawa niya ito, nag-deposit siya. Diba? Pag nag-deposit ka, sama-sama. So, gumawa siya ng receipt payments. Galing dito sa mga kung saan siya. Pinagsama-sama niya. Tapos, nag-record siya ng deposit, bank deposit. And then, yung sa bank feeds niya, nag-match. Parang match found kasi, yan, nag-create nga yung bookkeeper. So, gagawin dito, pag tama yung, so, tama siya, sure ka na, ano, dyan talaga dineposit yan. Yan talaga yung dineposit. So, yan na, invoice. So, lahat ng to, invoices. So, per collection yan. So, nagbayad yung kliyente. For example, ito, nagbayad ng check. So, dineposit siya sa bangko. Dineposit siya isahan na. So, makikita nyo, naka-undeposited pa kasi baka naka-undeposited. So, hindi pa siya, so after niya ma-receive dun sa bank niya mag-appear, mapupunta na siya dun mismo sa checking account. So, nilagay muna sa undeposited funds. Gets niyo ba? Magulo ba ako So, pag sure ka na tama yung nakamatch niya, is imamatch mo yung receipt. So, meron na naman itong 1 match found. So, pag kinik mo yan, makikita mo, check 75. So, makikita mo, under suspension, yung check 75. So, pag in-open link mo, so, pag di kayo, pag medyo magulo yung explanation ko, is pwede naman. Ask nyo lang yung sa comment na kayo kung ano yung magulo. So, nag-create yung bookkeeper or yung client ng check eh. Ito yung check number niya, 75, sa checking account. So, may nakalink na purchase order. Kasi di ba bago kayo depende sa business. So, depende sa kung ano yung policy ng business. So, first, di ba, purchase order muna. And then, after, a-approve siya. And then, gagawan siya ng check eh. Diba? Magaling yung process for payables. So, ito, nag-create yung client or yung bookkeeper ng check. Ito yung product service niya. So, ayun yung provide niya na service, product or service. Landscaping yan. So, under repair siguro yan. So, yung kinash na nung, di ba, nagbayad siya dun sa supplier. Nakuha na ng supplier and then kinash na. So, nag-appear na dun sa bank transaction. So, kung makita mo, pag tama siya, so, dito pala sa gilid, kung gusto mo i-show yung bank details, pwede rin. And then, pag in-enable mo yan, pag in-enable mo, lalabas yan kung ano yung pwede niyang, si QuickBooks nagsasuggest siya kung ano yung categorization. So, pag sure ka na tama yung match na check is, imamatch mo lang siya. So, ganun yung bank coding, pero madami siyang process kasi dapat is sure ka yung categories mo is tama. So, marami pa siya. So, next is isa-isay natin yan sa sample company kung paano siya nakategorize. Well, for now, bye!